Hi mga palangga, magbe-bake naman tayo ngayon ng bibingkang kamoting kahoy. So, share ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. So, ganito lang siya guys, step by step na paggawa ko sa ating kamoting kahoy na bibingka. So, let's get started guys. So, ito na ang ating mga ingredients. So, maglagay tayo dyan ng 500 grams ng kamotang kahoy na ginagdad, 1/2 cup na sugar, 250 ml na coconut milk. Sa pang-toppings naman natin guys, maglagay tayo dyan ng 250 ml ng coconut milk, tapos yung ating sugar, maglagay Pagdagdag tayo ng kamuting kahoy. 300 grams ng sugar. Walang ka-sugar ang ginamit ko dyan sa my toppings guys. So, after nga yan, ginadgad ko na ng ginadgad at ito na nga yung ating nagadgad. So, pinagsama-sama ko na yung mga ingredients. So, nilagay ko na dyan yung asukal. Naglagay din ako dyan ng evaporated milk. So, yan na yung, bali yung nilagay ko ng evaporated milk is 200 ml. So, yung coconut milk natin, 250 ml yan guys. Yung sa evaporated milk natin, 1 cup siya. So, bali 200 ml siya. Yun ang nilagay ko. So, i-mix lang natin yan guys hanggang mag-combine yung ating mixture. Ayan. At matunaw yung ating asukal. So, ganyan lang guys, continue mixing lang siya hanggang mag-combine yung ating ingredients. So, after nyan guys, nilipat ko na siya sa aking lanera. Ayan, so ginamitan ko lang siya ng aluminum foil. Aluminum na lanera. So, ayan guys. So, nakagawa ako dyan ng 2 lanera na maliit na aluminum lang siya. So, ayan na nga. After ko na ilagay yan, preheat ko na rin yung ating oven ng 180 degrees in 10 minutes. So, after ko napainit yan, so, ibibake naman natin yung ating bibingkang cassava cake. Ayan. Bibingkang cassava. Ayan. Ng 30 minutes muna guys. So, after 30 minutes o 30 to 35 minutes, tanggalin natin sa ating oven at ilagay natin yung ating pang-toppings. So, pag after nyan guys, nilagay ko na nga dyan yung ating pang-toppings at ayan na nga siya. So, ilagay lang natin slowly guys. After natin mailagay yan, ganyan, nilagyan ko na rin yung sa kabila. Ayan, same lang din ng process guys. Ayan, so nilagay ko na siya. After yan guys, after ko nilagay, yan, ibalik natin yan sa oven. So, i-continue natin siya na i-bake ng another 30 minutes to 35 minutes. So, bali ang pag-bake natin nito guys ay aabot siya ng 1 hour and 10 minutes. So, pwede natin i-extend yan guys. Depende kung i-check nyo yung ating cream, itong ating bingka, kung luto na siya o hindi pa sa 1 hour and 10 minutes. At kung hindi pa siya luto guys, pwede nyo naman siyang i-extend. So, ayan na nga guys, at chinek ko na nga siya guys. At ito na nga, luto na guys yung ating bibingka. So, ang ginawa ko dyan guys, chinek ko muna siya kung dry na nga yung ating bibingka. So, yun na nga guys, luto na siya. So, na-bake natin ng total of 1 hour and 10 minutes. So, thank you for watching. Subscribe, likes, and comment. God bless.